Diba, mga kababayan? Malamang yun ang intensyon. So, tama itong mga pananaw, mga analysis ng mga netizens and vloggers, mga kababayan. At sa totoo lang, in panic talaga po sila. Panic mode. Survival mode sila. Kaya kailangang mag-announce na ni Sara Duterte na tatakbo siya. In-announce na nga po, mga kababayan, kanina. So itong pag-announce niya, predictable na po ito. Kasi matagal na niyang sinasabi. At matagal na siyang nagdanasa. Gusto ngang talsikin na yung ating Pangulo para umupo na siya. Di ba po? Pero yung timing, medyo hindi po. Kung yung kanyang pag-announce, predictable po, yung timing hindi. Kasi po sa politika, ang timing po is a strategy. At itong kanyang galaw, mga kababayan, reads less like a vision launch. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Di anoan niya Mr. Maravillas yung topic? Si Sara pa rin, siyempre. Alangan man, hindi si Sara. Si Sara yung nag-announce, mga kababayan. Napakaaga pa, more than 2 years before the vice presidential elections, nag-announce na natatakbo siya, mga kababayan. Di anoan niya Mr. Maravillas ang reading mo? In panic mode kasi po si Sara. Yan ang reading natin. Kasi malapit na pong sabay-sabay na bitawan yung Sword of Damocles, yung impeachment, yung plunder case sa ombudsman, at saka yung malamang ipalabas ng ICC na siya kasama sa mga co-perpetrators sa crimes against humanity. So yun yung ating reading. Kaya iba-iba yung mga reactions. Sabi sa post ni Live Awake Teyatan, isang Marcos supporter, akala ko ba si Martin Romualdez ang may planong tumakbo sa 2028? It turns out, ang ambisyosang Sara pala ang atat sa pwesto. Tama. Laging inaako sa mga kababayan ni Sara Duterte na si Martin Romualdez tatakbo. Sabi nga natin noon, ano naman kung gustong tumakbo? Karapatan ng bawat isa na tumakbo basta kwalipikado at hindi na-impeach. At wala, mga kababayan, na kasong plunder at malamang madawit sa crimes against humanity. Di ba? Ngayon, sabi ni Attorney Jesus Falsis, isang vlogger at political analyst, Sara Duterte did not announce that she's running for president in 2028. What she announced is her playing the victim card when her impeachment starts in the House soon. In that, if you vote against her, she will have her revenge in 2028. Yok! Tama, mga kababayan. At gusto niya sigurong i-intimidate yung Congress. Hoping na pag nag-announce siya, mga kababayan, this early, yung mga naniniwala sa kanya na mananalo siya. Kasi di ba mataas yung ratings kahit walang ginagawa. Magtulong-tulong na, mga kababayan, para ikampanya sa at siyempre dumaloy na yung pondo galing sa saan na niya nga galing, Mr. Maravillas? Kung hi wachay. Diba, mga kababayan? Malamang yun ang intensyon. So, tama itong mga pananaw, mga analysis ng mga netizens and vloggers, mga kababayan. At sa totoo lang, in panic talaga po sila. Panic mode. Survival mode sila. Kaya kailangang mag-announce na ni Sara Duterte na tatakbo siya. In-announce na nga po, mga kababayan, kanina. So itong pag-announce niya, predictable na po ito. Kasi matagal na niyang sinasabi. At matagal na siyang nagdanasa. Gusto ngang talsikin na yung ating Pangulo para umupo na siya. Di ba po? Pero yung timing, medyo hindi po. Kung yung kanyang pag-announce, predictable po, yung timing hindi. Kasi po sa politika, ang timing po is a strategy. At itong kanyang galaw, mga kababayan, reads less like a vision launch. Kundi
It's like mga kababayan pressing the panic button. Yun ang basa natin. 4 months kasi mga kababayan, maraming questions ang hindi masagot ni Sara Duterte. Lalo na po sa issue ng confidential funds. Yung Congress, nag-exercise po ng kanilang constitutional power of oversight. Nagsagawa ng mga hearings and documentations were sought, mga kababayan. Yung issue was not ideology. It was about accountability. The issue was not political rivalry. It was about transparency sa paggamit po ng pondo ng bayan. Nang tumindi po yung pag-iimbestiga, when scrutiny intensified, the alliance fractured. In that sequence, mga kababayan, matters. The break did not begin with corruption, mga kababayan. So, let us be precise. For nearly 2 years, mga kababayan, si Sara Duterte served inside the administration of President Bongbong Marcos. Ngayon, kung ang candidacy announcement, mga kababayan, coincides with unresolved institutional scrutiny, observers are justified in asking whether this is a vision or a survival. Ano tingin ninyo, mga kababayan? Survival mode, mga kababayan, ang kampo ng mga Duterte. So kailangan ni Sara na gawin ito para magmukhang unshakable siya at tuloy siya sa kanyang pagtakbo bilang presidente. Di ba, mga kababayan? Best cover sa kanyang totoong sitwasyon na in panic mode ang kampo ng mga Duterte. Sabay-sabay po na nalalagay sa panganib pati yung kanyang mga kaalyado sa Senado kasi nasangkot sa flood control scandal. At yung dalawang kaalyado niyang Duterte Senator, si Bato at si Bongo, malapit nang ma-deliver pa The Hague. Nag-gets ninyo, mga kababayan? Ngayon, bigyan ko kayo ng update tungkol sa impeachment ni Sara Duterte. Sabi po ni House Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor ng Iloilo kanina na yung House of Representatives remains within the constitutional timetable in processing 3 impeachment complaints filed against Vice President Sara Duterte earlier this month. Defensor's statement came amid questions on why the complaints, 2 filed on February 2 and the 3rd on February 9, remain with the Office of the Speaker and have not yet been referred to the Committee on Justice. Paliwanag, mga kababayan, ni Defensor that under House procedure referral can only take place after the complaints are formally included in the order of business. Ayun, mga kababayan, para maging malinaw po tungkol sa status ng impeachment complaint na final kay Sara. Sabi po niya, wala mo ng referral at maisama ito sa order of business. The Commission on Rules has to wait for it to be included in the order of business before we can refer it to the Committee on Justice. Paliwanag po ni Defensor. Sa ngayon, hanggang doon na lang muna kami and we have to wait for the action of the Speaker's Office. Under Article 11 Section 3 of the Constitution, impeachment complaint must be included in the order of business within the 10 session days from the filing and referred to the appropriate committee within 3 session days thereafter. Sabi ni Defensor, the reckoning is based on session days, not calendar days, anya. So yan po ang paglilinaw ni Defensor. As long as we follow the decision of the Supreme Court that the counting of the days would be session days in terms of being a calendar day, pasok naman lahat. I can't count, pero the last day would be, I think, if we are going to include all the 3 complaints, it will be March 2, sabi po ni Defensor. The first complaint filed by members of the Makabayan Coalition alleges betrayal of public trust over the supposed abuse of 612.5 million pesos na confidential funds, submission of allegedly fabricated reports to the Commission on Audit at saka refusal to recognize congressional oversight. Yung second complaint naman po, filed by the civil society groups sa pangunguna ni Francis Joseph Aquino,
list 5 articles of impeachment, including constitutional violation, graft and corruption, bribery and unexplained wealth, gross abuse of power, and tolerating extrajudicial killings. Yung third complaint naman po, mga kababayan, yung final ng mga pari, madre at mga abogado, inaakusa si Duterte of misusing about 612 million, parehas yung sa pangalawa, in confidential funds and corrupting DepEd officials. It also revives allegations that she threatened President Ferdinand Marcos Jr., si Lisa Marcos, dangan si Speaker Martin. Defensor said the Committee on Rules will act once the complaints are included in the order of business. At sisiguro din naman namin sa Committee on Rules na walang delay ito para hindi masabing may bias ang Committee on Rules, sabi po ni Defensor. Defensor continued na as you have seen, Anya, with the previous impeachments, we have been fair and we have been very objective about it. And will continue to do so the same when it comes to the Vice President's impeachment complaints. Kaya in panic na po si Sara. Kailangan niyang gawing mag-announce para ma-divert yung attention ng mga tao, hindi na doon sa impeachment complaint laban sa kanya at yung plunder na final sa ombudsman, hindi sa kanyang kandidatura. Siyempre, mga kababayan, yung media, kinover siya at ito yung mga headlines ngayon, pero ngayon man lang yan. After that, balik tayo sa impeachment. O, diba? Kasi hanggang ngayon, hindi man niya po sinasagot nasaan na, ano nangyari doon sa confidential funds. O ngayon, may breaking news. May 4th impeachment complaint na final laban kay Sara. Ayan o. 10 minutes ago pa lang. 4th impeachment complaint filed versus Sara Duterte. Yan o. Just in, Vice President Sara Duterte is facing another impeachment complaint as lawyer Nathaniel Cabrera filed a petition before the House of Representatives. This means 4 impeachment complaints against Duterte were submitted in just the month of February. Cabrera went to the office of the Secretary General Cheloy Garafil to file the complaint against Duterte, based primarily on her threats against ranking officials, including President Marcos Jr. The alleged misuse of confidential funds, non-declaration of assets, abuse of power, bribery in officials, and others. Sources privy to the filing told the media that the complaints were endorsed by Deputy Speaker Paulo Ortega, the 4th in Manila Representative Benny Abante Jr. as shown in photos. Ayan po. Yan mga kababayan, ang final na 4th impeachment complaint na nag-endorse si Benny Abante at saka si Congressman La Union Paulo Ortega. Ano? Kaya sabi natin, in panic na po si Sara. Hindi siya tatantanan. Hindi para hindi siya makakandidato, kundi may pananagutan siya. Dahil sa kanyang mga ginawa, hindi man pwede na dahil kakandidato siya sa pagkapangulo, hindi na matuloy ang impeachment. At pwede na nating paniwalaan na ang mga reklamo laban sa kanya ay politika. Hindi pwedeng ganon. Hindi ko mandidato ka kung gusto mo, pero ipaliwanag mo kung saan napunta yung milyon-milyong confidential funds at saka kailangan mong panagutan itong pagbabanta mo laban sa ating Pangulo kay Martin at saka kay First Lady Lisa Marcos. Hindi pwedeng kalimutan na lang. Di ba? Humingi ka ng tawad sa pag-support mo na manalo si President Bongbong Marcos, pero hindi ka humingi ng tawad sa pagbabanta mo at paglustay sa kabanang bayan. Yan ang problema eh. Yung totoo mong kasalanan, iniiwasan mong sagutin at hindi ka humingi ng tawad. Pero yung pagkapanalo ng ating Pangulo, ay hindi pa kayo sumuporta, mananalo yung ating Pangulo. Kayo man lang yung nagsasabi ng ganyan. Assuming kayo. Di ba po?
So yun ang kaabang-abang mga kababayan. Yung impeachment trial, hindi yung pagkandidato ni Sara kasi matagal pa yun. Malamang hindi na matuloy because of this impeachment tapos yung ICC. Tama po? Yan lang po yung ating short video. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.